Magandang hapon sa inyo lahat. Welcome. Welcome sa 211 Ministries. At ito, sasabihin ko sa inyo kung natutuwa ako dahil ang pinag-uusapan natin sa 211 Ministries, kahit dumaan man ang bagyo, ito yung pag-uusapan ng promise ni God, pwede tayo nakatayo. Kailangan lang dumikit lang kay God. Okay? Marami dumaan sa ating bagyo at lagi kong sinasabi sa aking sarili, nakikita ni God ang bagyo sa kabilang side. Kaya mas maganda dumikit sa kabila, kay God. Okay? So welcome. Thank you for joining us at sa ating mga viewers na nakikinig at nanonood sa atin sa FB page ng 211 at sa ating YouTube. Ngayon ay November 24. This is the last Sunday of November at next week ay December 1 na. Okay, nagmamadali na tayo. Ready ng ating series for 2025. So, napansin nyo malamig na. Medyo lumalamig na talaga. Kaya ako kanina naramdaman hanggat dito ng lamig. Sandali. Makapag-ano nga. Okay, so welcome. Excited ako na i-share sa inyo itong last topic about the kingdom concept. Pero bago natin pag-usapan yan, paalala lang for announcement. Meron tayong new time slot beginning next week, alas 10 at hanggang alas 11 ang ating service. That is the new schedule. Dahil before, ginamit natin ang morning service para sa leadership training at ngayon wala na leadership training, balik na tayo dyan. Okay, next week, wala na tayong alas 3. Alas 10 na tayo. Kaya huwag kalimutan, 10 o'clock in the morning ang ating service. At kasabay niya, next week na rin, a new series called 1,000 words. Okay? Panuorin nyo lang yan at makikita nyo, meron kayong mga 1,000 words sa pag-uusapan. So, meron tayo sa December, series 1,000. November is, 4 lang eh. Yan, 1,000 yan, no? 1,000 words. Okay, para sa December. So, exciting yan. Marami na namang wisdom na kapupulutang aral tayo dyan. Kaya, be excited. Yan ay para sa 4 na linggo ng December. Ayan. And, ang last natin na series for this topic, kingdom concept. Pag-uusapan natin ngayon at ito kakaiba ito. Marami akong nakikitang iba-ibang meaning nito sa dictionary, maging sa Google. Pero pag-usapan natin ito dahil kailangan natin. Pero gusto ko lang iklaro sa inyo na maging si God. Gusto talaga natin maintindihan. Alam niyo ba, napakatalino ni God, napakahirap intindihin. Pero si God, bumaba talaga rito, pinapaunawa sa atin at nagbibigay ng konsepto. Ibig sabihin, concept. Picture para maintindihan natin kung anong ang gusto niyang sabihin. So, yan, nakalagay nga dyan na nagbibigay siya ng picture at maging ang verse sa Bible, kaya mas gustong-gusto ko yung promise ni God na, Dennis, para maging effective ka at efficient sa lahat ng gagawin mo, always start from the end. Magsimula ka sa huli. Okay. Verse sa Bible yan, no? I make known the end from the beginning. From ancient times, what is still to come, I say, my purpose will stand and I will do all that I please. Makikita nyo, ang tawag ng vision, magsimula ka lagi sa hulihan. Kasi kapag nagsisimula ka sa unahan, kaagad, kadalasan palpak ang ginagawa. Lagi ko naririnig sa karpenterong gumagawa dati sa amin, sa bahay namin sa Masbate. Alam mo, Dennis, ang bahay na walang plano, walang konsepto, hindi natatapos. At ang resulta, pangit. Totoo nga, kaya mas maganda yung may architectural design. Ano bang konseptong gusto mong makita sa bahay? Kung ganitong building ang gusto mo, ganyan bang gusto mong makita? Then kung yan ang gusto mong makita, at ngayon nagawa na, meron ng plumbing design, may electrical design na, nakita mo yung maayos na drawing ng architect, then tapos na, pwede na ba tirahan? Hindi pa. Tapos na siya sa drawing board, pero sisimulan mo pa lang. Yun yung start from the end. Maging si God, ang daming picture niyan sa Bible. Ipapakita niya yan para maintindihan mo. Kung hindi mo maintindihan yung mga linya, dahil nga yung ginagamit natin ngayon ay English dialect or English language, hindi na ito yung Hebrew, minsan napapalayo na yung Greek. Sabi ko nga sa inyo, yung Lord, pag tinagalog, Panginoon. Ang Panginoon ay God. Pero samantalang ang Lord ay simply owner. Okay? Start from the end. Gusto mo mag-ipon ng pera? Gusto mo mag-aral? Di ba, pag tinanong mo yung bata, maliit pa lang, anong gusto mo paglaki? Siyempre, mga bata naman na ayaw mag-aral, gusto ko lang daddy matangkad. Ay, maganda rin, may plano din. Di ba, sige, kumain ka na, kumain ng margarine. Yan sabi nila, para tumangkad ka. So, know where you are going. Kaya lahat ng gagawin mo ngayon, may connection doon. Ang walang vision, wala ring ina-accomplish. Kaya maraming mga nakatambay lang. Okay, klaro ko sa inyo,
Katulad niyan, maging sa pag-aasawa, start from the end. Our God is a God of vision. He knows where He's going, at yung mga follower niya, kasama tayo, dapat alam din natin kung saan pupunta. Okay, anong purpose nitong ating topic for the month of November? To understand the intention of our God and the concept of His kingdom and how it works so that we can serve Him and finish the task according to His expected end result. Kung ang pinapatayo niyang building katulad ditong nasa likuran ko, ito tabi, dito sa inyo sa center nasa likuran ko, pero sa mga viewers nasa side ko. Okay. Kung nakita niyo yung building na yan, kung yan ang konsepto, dapat yan ang lumabas. Hindi dapat ang bubong niyan ay anahaw. Di ba? Pag nagpagawa ka, hindi mo tatanggapin yung wala sa mukha. Ba't ganyan ang naging resulta niyan? Pati computation niyan, alam na kung bakit. Kaya ganyan ang materialis dapat niyan. So ang expected end result ni God, makikita mo na sa konsepto pa lang. Kaya excited ka, alam mo kung bakit ginagawa mo ito at alam mo kung isang grupo ay kulto. Dahil malayo sila sa konsepto na pinapagawa ni God. Okay? Napag-usapan natin ang colonization. Gumawa si God ng earth to colonize His presence and His love. Kaya katulad yan, kung ako believer, tapos wala akong pag-ibig at wala akong goal to reach out this earth, tayong titira dito, kaya sabi ko nga sa inyo last week, at tayo na nagmumukhang squatter sa ginawang earth para sa atin. Then, concept of citizenship. The only way to go to heaven, the only way to go with God in the kingdom of heaven is by naturalization. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Wala tayong citizenship by investment dyan. Katulad sa Amerika, 800,000. Then the concept of king and lord. Pinakilala ko sa inyo, you are king and you are lord. Ibig sabihin, you are lord, you own something, meron kang aalagaan. Good stewardship dahil pag-aari ni God ang earth. At sino mag-aalaga sa kayamanan ng kanyang ama? Siyempre ang mga anak. Okay? You are also a king. You have to rule. You have to rule with your money. You have to rule with your attitude. You have to rule in your area of responsibility, yung inyong calling. And today, the concept of kingdom discipleship. Ang word na discipleship ang word na disciple ay wala sa English. Wala rin sa Pilipino, wala rin kami nito sa Masbateño. Kaya ang hirap intindihin at alam nyo kahit sa English, ang daming mali-mali kung anong sinasabi diyan. Kaya makikita nyo, mas marinig nyo sa mga churches at sa mga leader ng church, go and evangelize ang sinasabi nila. Okay? The concept of kingdom discipleship. Ano ba talagang ibig sabihin nito? So para maintindihan natin, dinikita natin yung mga konsepto sa Bible or picture ng farming, ng animal husbandry. Makikita mo sa Bible yan para at least maintindihan natin by picture. So that we're starting from the end. We are starting from the end, from the beginning to the end from the beginning. Yan. Ang bait ni God, ano? Sa kanya linyahan yun. Kaya ang hirap, hindi yan normal sa atin. Kaya nga, may kasama kami sa Masbate, tinaw, Pastor Dennis, hindi ko maintindihan. Ba't ka magsisimula sa hulihan? Yan ang sabi ni God. Kasi pag nagsimula ka sa hulihan, katulad yan, marami sa atin ang nalulungkot kasi nag-abroad sila para kumita ng maraming pera. At pagdating doon, okay na, basta nasa abroad, basta dollar. Ang sweldo niya doon is lumalabas 15,000 lang per month. Ganun din. Pumunta ka pa doon, dollar lang. So dapat alam mo na, kung target mo 100,000 per month, then I will go. Kung hindi, wag na. Kaya nga, start from the beginning. Concept of discipleship. Gusto ko ipakita sa inyo yung mga action words dyan sa Matthew 28:19 and 20 para makita nyo na iyan ay command. Therefore, go and make disciples of all nations. Action word means verb. Of all nations, ang discipleship na gusto ipagawa ni God sa atin ay all nations. Plural yan. Ang Pilipinas nga, struggle na tayo, kaya may target tayo, Kingdom of God, Nation Invasion. Pilipinas pa lang, struggle na tayo. Ito, nasa Mandaluyong pa lang tayo, laki-laki na. So therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So dyan sa verse 19, may tatlong command. Number 1 sa discipler, go. Don't wait, go. And make disciples. Madalas marinig natin, mag-disciple ka, mag-disciple. Ano ba ang ibig sabihin ng discipleship? Paano ba mag-disciple? Ang pinaka-clue dyan ay make, gagawin mo. Kaya kung magpapadisciple ka, ibig sabihin, willing kang pakialaman ng buhay mo. Okay? Yan ang clue. And baptize them.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. At may isa pang verb, and teaching them. Magugulat kayo, ang teaching nasa hulihan. Kaya maraming hindi nag-grow sa discipleship kasi inuuna ang teaching. Si Jesus Christ, napansin ninyo, hindi siya nagturo, tinawag niya, Matthew, sumunod ka sa akin. Gusto mo maging disciple kita? Tinawag niya. Hindi yung turo ng turo, okay na ba sa inyo? Gusto niyo maging disciple? And teaching them, nasa likod, to obey. Teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Sasamahan ka ni God. Kaya hindi nakakatakot maging missionary, hindi mas nakakatakot maging pastor, mag-serve kay God, dahil kasama mo si God. Kaya makita mo, kahit umaalon-alon na, kahit anong mangyari sa inuupuan mong bangka na malulunod na, I am with you always. Okay, simulan na natin. Gusto ko lang makita ninyo na madalas pinag-uusapan ang word na ako Christian. Pero alam nyo ba na 3 times lang binanggit ang word na Christian sa Bible? 2 sa Book of Acts, 1 sa 1 Peter. Pero yung disciple na word, very overwhelming. Nilagyan ko pa ng very, overwhelming na nga. 261 mula Matthew hanggang sa Revelation. Pero mas nakafocus, ano ba, kaya pag tinanong ka, anong religion mo? Ay Christian. Pero never na mention, disciple ako ni Christ. 261. So kaya maraming konsepto sa Bible, kaya lang dahil 4 lang ang linggo ng November, 4 lang namili lang ako, the concept of colonization, citizenship, king and lord, and discipleship. Ano ba talagang meron sa word na disciple? Ang problema nito, transliterated ito sa English, maging sa Tagalog, disipulo. Kasi wala talaga tayong kaparehas na word na yan. Kaya nga, ang galing ni God, binigyan tayo ng konsepto or picture, iyan palang ibig sabihin yan. So, non-verbal communication. May mga time na iniintindi natin yung meaning, hindi mo naman natin maintindihan. Samantalang pag nakita mong picture, iyan pala yun. Okay. Discipleship concept from Jesus Christ. Alisin ko muna yung sinasabi ng mga Google, sabi ng mga, binasa ko rin yung mga meaning ng disciples and discipleship, ang lalayo ng iba. Although churches din sila from America, from Europe, from Asia, pero sabi ko ang lalayo. Balikan natin, concept, tingnan na lang natin sa picture. Sabi ko, siguro dahil hindi nga ako naiintindihan ang mga linya nila, tingnan na lang natin sa picture, okay? Pag ang word na disciple, a follower of, you're a follower of somebody, na naniniwala ka. Then one of a group of 12 men who were sent out to spread the teaching of Jesus Christ. So, yung 12 disciples, sila ay follower ni Jesus. Sila ay na-disciple. Pero hindi ibig sabihin dahil na-disciple ka, ikaw ay saved. Lagi nating tatandaan yan. Merong isa dyan. 3 years na dinidisciple ni Jesus. May sariling pa rin ng kanyang pamamaraan. Si Judas Iscariote. Di ba? Naalala nyo? Hindi ibig sabihin, nag-attend ito ng church, disciple na. Ikaw pa din ang magdi-decide. Remember, meron tayong free will. At dito natin makita sa mga pag-uusapan natin kung ano ang meron dito. Ano naman ibig sabihin ng discipleship sa word na disciple? Ang discipleship ay yung process to become a disciple. The process of becoming more like Jesus Christ through learning from Him, living according to His teachings, and following His example. So makita nyo kung anong ginagawa ni Jesus doon. Kaya nga ako napunta sa kingdom teaching kasi lumalabas, ang tinuturo ko noon ay turo na lang ng aming denomination. Hindi na teaching ni Jesus. Kung disciple ako ni Jesus, dapat follower ako ni Jesus Christ, hindi ng denomination at ng aking distinctives. Kung anong pinaniniwalaan nila, yan kami. Tayo lang, we are the only true church. So kung only true church ka, dapat ang ginagawa mo, yung pinapagawa ni Jesus. Kaya ako nagsimula ng panibago. Sabi ko, magsisimula ako ng panibago. Kung anong tinuturo ni Jesus, yun ang gagawin ko. At kung hindi ginagawa ni Jesus, hindi ko na rin gagawin. Okay? So, discipleship is a process. So may process ito. Hindi ibig sabihin, umattend ako ng church, disciple na ako. Meron itong process. At sasabihin ko sa inyo, duman ako sa napakahabang process. Kung si Jesus 3 years ang kanyang mga disciples, inabot ako ng 30 years bago ko mabuo yung nakitang ganito palang ibig sabihin ng discipleship. Alam niyo ba, sasabihin ko sa inyo, graduate ako ng seminary pero hindi ako disciple. Seminary don't promise na magiging disciple ka. Marunong ka mag-aral ng Bible. Marunong ka mag-preach. Pero hindi ganon ang discipleship. Okay?
Tingnan natin. Nabasa natin kanina yung 4 na binilugan ko na tawag niyan, action words or verb, go and make. Ang word ni God is go. Don't wait, don't bring, go and make. Ibig sabihin, kapag sinabi mo na make, gagawin mo. Bringing into being. Ibig sabihin, walang kahugis-hugis yan. You have to shape up, katulad ng isang puno sa gubat, at gagawin mong table, lalagariin mo yun. Ang kalat nun, ang dumi. At ngayon, pag puputulin mo yon, lilihain mo yon, papakuan mo yon, at kung ano pa pipinto, para maging maganda at kagamit-gamit. So if you're not going to make the tree into a table na walang lagari, wala lahat, hindi rin magagamit yon. Kaya dito makita mo maraming trimming, maraming mga babaklasin, forming and shaping. Kasi sabi ni God, make, gawin mo. Kaya may mga time na may sasabihin sa'yo, ang nagdi-disciple sa'yo, ito ay relationship between discipler and disciple. Ang discipler, siyang mag-go at mag-make. Gagawin niya yon. Kaya lang tatandaan natin, you cannot make if you are not made. Kasi kahit, katulad ko, kahit anong turo ko, ipaaral mo sa akin ang engineering, hindi ako engineer. Kahit pilitin niyo ako magturo sa engineering, kaya kong aralin yan, pero hindi ko talaga magagawa because I am not made as an engineer. Hindi ako na-shape dun sa part na yon. So go and make. Kaya katulad ng ganyan, kapag may nagdi-disciple sa'yo, may magsasalita sa'yo, may choice ka pa din. Kaya lang lagi nating tatandaan na hindi ka nga pwede mag-make if you are not made. Katotohanan, may kasabihan na hurt people. Kapag nasasaktan ka, pag nagsasalita ka, nakakasakit ka din. Healed people, heal people. Discipled people make disciples. Kaiba yon. Kaya hindi ka pwede makapag-disciple. Kung hindi ka disciple, saan mo siya dadalhin? Kaya nga meron tayong nakalagay dyan na copy-paste. Wisdom behind making disciples ng copy-paste. Kung anong meron ako, ipipaste ko sa iyo. So, paano ka makapag-paste kung wala ka naman na copy? Kaya pag sinabi ko, Jeff, tigil mo ng paninigarilyo. Pero ako naninigarilyo. Kasi ang discipleship, go and make, is an impartation. Hindi lang puro teaching, impartation. Kung ginagawa mo, madaling ituro, madaling ipasa. Pero kung hindi ko kayang gawin at ipapagawa ko kay Jeff, papagawa ko sa Emiko, ang ibig sabihin niyan, I'm cruel to you. Hindi mo nga kaya gawin, Dennis. Papagawa mo sa iba. Kaya ganun din dito. Kung kayo nag-i-struggle mag-church, tinatamad kayo lagi, ayaw nyo, tapos pinapalo, magsimba ka. Ikaw nga. Ikaw muna. Kaya nga, bago ka mag-go and make, ikaw muna ang gumagawa niyan. Then baptize, which is, ang picture na yan ay sinusok natin sa water. Kumbaga, immersion. Bakit kailangan i-baptize? Pinapakita lang rito na you are soaked to the teachings of Jesus. Lord, I believe, I agree, walang maiiwan sa akin na hindi basa. Subukan niyo isang tao ilublob sa tubig na hindi nabasa ang aking siko. Galing ka. Binilubog ka ng todo. Yan ang picture ng death, burial, and resurrection ni Jesus Christ. Na iyan ay public confession of faith. Ibig sabihin, payag ba siya ng ganyan? Kaya pag sinabi nagpabaptize ka, Lord, I'm all out to your teachings. I'm all out to your demand and command. Susunod ako sa iyo, Panginoon. Teaching them to obey. Ito na yung transmitting skills, impartation. Ituturo mo na lahat sa Kanya. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, kung gagawa ka ng table at wala kang gagawin sa Kanya, hindi siya magiging table. Ang ginagawa ng iba, isi-share nila, go and evangelize, isi-share ang gospel, tanggapin mo si Jesus Christ at mag-attend ka na sa church. So, inaasa nila sa teaching ng church. Nasa hulihan lang ang teaching. Ano mangyayari? Kulang. Then, number 2, discipleship wisdom from a farmer. Si Jesus Christ, ang hilig niya gumamit ng mga pictures, ng concept para maintindihan natin. Ako magsasaka ako, kaya naintindihan ko ito, kaya ganito rin ako magturo sa inyo. Itong kakayanan ko. So, konsepto, picture. Kaya nga, next month, ang ating series ay 1,000 words. If a picture paints 1,000 words, then why can I paint you? Sa para naman ito, ang target naman natin, may mga taong poetic talaga magsalita.
Naiintindihan nila on this way. Kaya nga, itong last series natin for the 2024, consideration dun sa mga taong mahilig sa poem. Okay? So, yun. Kaya 1,000 words. May mga time na ako, pag nakita ko lang isang picture, ang dami kong meaning, ang dami kong wisdom na napupulot. Okay, discipleship, wisdom from a farmer. Ano naman ang connection dyan? Alam nyo ba si Jesus Christ, nagbanggit ng animal husbandry? Agriculture. Nagbanggit din siya ng plant health management. Sabi ko, anong ibig sabihin nun? Konsepto. Okay, tingnan na natin. Discipleship wisdom from a farmer. Para at least nakalatag yan dyan, nilagay ko na lang ang verse, pero hindi ko na nilagay ang words. Number 1, sabi nung si Jesus Christ ay bumangon mula sa mga patay, for the third time, ang mga disciples ay nangingisda. Sabi ni Peter, I will go fishing, at kinabukasan, madaling araw, wala silang huli kahit isa. Wala silang huli at naguhugas na sila, naglilinis na ng kanilang lambat, puro dawag. Kasi mga daon daw, mga twigs, kuha din ng lambat yan eh. So naglilinis sila. So around, ang sabi dyan sa verse na yan, sa chapter 21, around 100 yards, around 30 meters. 30 yards, 100 yards divided by 3. Di ba? 3 yards is 1 meter. Mga 30 meters. Sabi ni Jesus, hindi siya nakilala, may huli ba kayo? Wala nga po, sir. Sabi niya, ihagis nyo ang lambat sa kanan ng inyong bangka. Yung una, nung hindi pa disciple to, tatawagin niya pa lang, go into the deep. Kaunting lalim ang ilagay nyo ang inyong lambat. Ito, ang sabi ni Jesus, on the right side of the boat. Merong direksyon. At nung hinulog na nga nila ang lambat, ang lalaki ng kanilang nahuli at halos malunod din ang kanilang bangka. At si Peter biglang nagbihis ng kanyang balabal at bumaba. At ang sabi ni Jesus, nung nagluluto si Jesus Peter, do you love me more than this? Do you really love me? Sabi ni Peter, yes, Lord. Okay, feed my lambs. Ano yung lambs? Plural ang pagkasabi dyan, lambs. Ang ibig sabihin ng lambs ay mga baby na tupa. So makikita nyo ngayon, Lord, bata pa to lambs. Nagtanong uli si Jesus Christ, Peter, do you really love me? Yes, Lord. Okay, take care of my sheep. Napansin ninyo, kapag pinanunod nyo, nagbabasa kayo ng Bible by picture, lamb pa lang yan Bakit naging sheep? Na by the way, ang sheep ay, ang plural na rin yan. Ang singular ay sheep din. So yung lambs, naging mga tupa. Sabi ko, Lord, ganito palang discipleship. Aalagaan mo from baby, and you will take care of the sheep. At pangatlo, at halos mapiko na si Peter, Peter, do you really love me? Sabi niya, yes, Lord. Then feed my sheep. Dito natin nakuha yung word feed. Kung bakit may word feed tayo, kasi that is a command, pakainin mo ang mga tupa kayo. Ito na yung church level, every Sunday natin. Yung feed my lambs, yun yung pinupunta natin sa mga bahay, we go. Mga bagong tumanggap sa kay Kristo at dinidisciple natin, we take care of them. Sasabihin ko sa inyo, hindi lang ako nagte-take care sa bawat isa sa atin. Sa amin sa pre-med, may idea ako sa pH balance. That's why, ingat na ingat ako ng ating environment maging acidic. Kasi ang acidic na environment, nagiging sakitin ang mga tao. Kaya alam nyo ba, merong ginagawa dyan, although na-delegate ko na ito, pero hindi ibig sabihin na de-delegate ko, kailangan kayo lang gumawa. Command sa akin ito, take care of my sheep. Alam nyo ba na sinasabon ko yan isa-isa? Kasi ang sabon ay alkaline. Kung acidic yan, at least na ang pH value na nababalance, may pH balance. Sinasabon ko yan, sandalan mga upuan nyo. Nagba-vacuum cleaner ako dito pagdating ko. Why? Command sa akin yan Hindi ibig sabihin dahil pastor ako rito, ako ang boss. I have to take care of every one of you. Kasi si Ezra, yung mga baby gumagapang-gapang dyan, hindi ako kinakabahan kahit na halik-halikan nila ang carpet natin kasi bina-vacuum cleaner ko yan, sina Caleb. Bakit ko may nagtanong sa akin yan, Pastor, ba't mo ginagawa yan? Command sa akin yan, ano bang gagawin ko dito? Tawagin mo ako ng pastor, wala akong ginagawa, wala akong kwenta.
Hindi ibig sabihin sinasabi ko para palakpakan niya. Kung hindi ko kailangan palakpak kasi si God na tumawag sa akin, siya ang bahala sa akin, siya ang aking employer. So yan ang gusto kong maintindihan ninyo. Pag tinawag ka to take care of the sheep, you will do your part. May tumulong sa iyo sa wala, ang kausap mo si God. Feed my sheep. Ito na. From baby, katulad niyan, Mia, aalagaan mo siya hanggang lumaki. Kasi Ezekiel, anong grade 12 ka na, di ba? O, pinapakain niyo pa rin. Yan yun, no? Feed my sheep. Kahit malalaki na sila, aalagaan mo pa rin. Makita nyo, merong sakripisyo na involved sa pagdi-disciple. Now, meron pa siyang ginamit si God na gumamit siya na naman ng agriculture. Check the fruit. Dapat sabi niya, namumunga kayo. And by their fruits, you will recognize them. Sabi ko, gawa nga ako ng diagram. Okay ba sa inyo, gagawa ko ng diagram para at least makita ninyo. Yung nakikita ko rin na konsepto. Kumbaga sa akin, ganito mag-communicate si God, nagiging klaro, ipakita ko na rin sa inyo. Iyan ang konsepto ng discipleship. Yung evangelism, ito lang yung seed. Na kapag nagtanim ka ng seed, hindi ibig sabihin mabubuhay yan. At ito ang pinakamaling konsepto na ginagawa ko before. Na go and evangelize, mag-preach lang ako dyan, at iiwanan ko na. Sino sa inyo ang nanganak at iniwanan nyo na lang sa tabi? Kumain ka, humanap ka ng gatas mo. At ngayon papangakuan natin, save ka na, hindi nawawalang kaligtasan. Hindi nga nawawalang kaligtasan, pangako ni God dyan. Pero katulad dyan, nabuhay at hindi mo papakainin. Walang taking care of the lambs. Mabubuhay ba yan? Papangakuan mo na save. Kasi tinanggap si Christ. Kaya nga sa Bible may nakalagay, Satan will snatch the word. Kailangan mong alagaan yan. Kaya kung mag-evangelize ka, ito sa atin sa 211, kung mag-evangelize tayo at hindi lang naman natin aalagaan, i-feed ang lamb na yan, i-follow up, itigil mo na lang. Kasi nagkakaroon ng false hope ang mga tao na ako Kristiyano, believer, disciple, dahil tinanggap ko na si Christ. Kung totoo talaga na yan ang way ni God, dapat ang Pilipinas halos Kristiyano na kasi tumanggap na lahat. At makita nyo, at ito, sasabihin ko sa inyo, by sharing to you this diagram, nakita ko rito ang konsepto na ang totoong nabuhay na baby, ang totoong pinanganak, umiiyak, nangiistorbo. Ang isang baby na pinanganak, hindi niya alam ang word na gatas, hindi niya alam ang kulay na gatas, pero sa madaling araw, iiyak yan, mangiistorbo yan pag nagugutom. Nakita na kayo ng isang ipinanganak na hindi nagdi-desire? Baby, hindi nagdi-desire ng pagkain. Ang tawag nun, isinilang pero patay. Mahirap paniwalaan na born again siya, kaya nga, unless a man be born, so nabuhay. Bakit hindi ka kumakain? Wala kang desire magbasa ng Bible kahit sa bahay mo, busy-busy ka. Wala kang desire umattend ng church o ng D-group or Bible study. Saan ka kumukuha ng pagkain mo para mabuhay ng spiritual milk? Kaya makita mo, kapag ito ang isang tao ay isinilang na muli, born again, at hindi nagdi-desire, nag-crave ng pure spiritual milk, lagyan mo ng question mark. Kaya ayaw ko mag-promise na, ay Brad, save ka na. Ang tanging nakaalam lang na ikaw ay totoong save, ikaw lang. By the way, ang word na evangelism ay just the first part of discipleship. Ito yung pintuan papunta sa discipleship. Ang iba, nagkasya na, go and make disciples. Walang word, go and evangelize. Walang word na evangelize sa Bible. It so happen na ang Greek word ng good news or gospel ay evangelion. Nang ibig sabihin, ng Tagalog Bible, ebanghelyo. Na inong binalik sa English, evangelism, na hindi na siya good news. Hindi na siya gospel. Dahil sa mga translation nagkalabo-labo, nang ibig sabihin ng gospel is evangelion sa Greek, at ang ibig sabihin nun ay good news. So magkaiba-iba kung ano na nangyayari, pero pag-usapan natin, ang evangelism ay hindi gospel. Ang evangelism, ang ibig sabihin niyan, nagtanim ka ng seed sa kanya, tumanggap siya, pero iyon ang process. Nasa gate pa lang siya. At pwede siyang mamatay kung pabayaan mo. Anong susunod niyan? Feed my lambs. Ito na yung animal husbandry. Take care of my sheep. Feed my sheep. Paano ko malalaman na ito ay disciple nga ni Christ? At paano? Huwag nyo nang tingnan sarili nyo, tingnan nyo si Pastor Dennis. Ganito ba talagang ginagawa ng disciple?
By their fruit, you will recognize them. Pag ang isang tao ginulat mo tagmura, doon mo malalaman ang fruit. Kung ikaw ay believer, kung ikaw ay sinasabi mo na righteous ka para sa Panginoon, disciple ka ng Panginoon, hindi mo maitatago ang outward manifestation. May outward result yan. That is the concept of discipleship. Discipleship wisdom from a farmer. Ngayon, ang evangelism is just a first part. Pag mag-go through ka, hindi ibig sabihin Kristiyano ka na. Nasa iyo. Kaya marami ang sinasabi ko na born again na patay, pero ang totoong born again na buhay ay merong bunga. Kaya gusto kong balikan natin ang ating calling. Let us go and make disciples so that we can take our dominions on earth and let the kingdom of God rule in every human heart. Para sa ating application questions, anong kaibahan ng religious Christians sa shape up na disciples? Kasi making disciple tayo eh. Sinishape up talaga ito. You must be shaped up kung ano ang gusto ni God na disciple. Di ba? Ang disciple, pinuprune. Di ba? Ayan yun. Isa pa yan sa mga makikita nyo doon. Nakita mo ba ang concept ng born again na buhay at born again na patay? Ang totoong born again, isinilang na baby, katulad ni Ezra, nangiistorbo yan pag gutom. Pero kung sinabi natin, isinilang ko ang baby ko, bakit parang walang umiiyak at hindi ka man lang nagpapadede, wala man lang gatas? It's a big question mark kung born nga siya or dead. Let's pray. Father God, thank you sa concept ng discipleship. Hindi siya madali, may shaping up. We have to make them, we have to build them up, God, to bring into existence ang isang follower na talagang pwede mag-spread ng iyong kingdom. God, we honor you. Thank you for calling us, for showing us the simple design of the concept of kingdom discipleship. I just pray, Father God, sa mga taong pinagmamalaki dahil member ako ng itong church na ito, save kami, kami ang tama, but they are not discipled. Lord, wala ring bunga at sila pa, Panginoon. Nakakatakot yung mga attitude, may mga Kristiyanong pumapatay ng tao, nandadaya, nanluloko, and they claim they are Christians. By their fruits, we shall know them. Kaya Panginoon, salamat sa napakagandang idea. Salamat sa iyong presence. Holy Spirit, I just pray for your holy conviction to touch the hearts of everyone of us, maging sa aming mga viewers, to let them know na iba ang Christian, iba rin ang disciple. Ang totoong disciple, namumuhay ayon sa iyong patuntunan. Kaya purihin ka, Panginoon. I just pray that each one of us, Lord, will really have the desire to move and to go and make disciples and be willing to become a disciple for your glory. In Jesus' name I pray. Amen. God bless you. Tapos ang ating November at ang akin lang request sa inyo, abangan nyo ang next week natin para sa atin lahat yun.